And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman po nagbabalik ang inyong pong paboritong programa tuwing tanghalian. Walang ibang kundi ang inyong The Baptist Lunch. At ngayon po ay Biyernes, August 16. And I believe that it will always be a great blessing to us. August 16, weekend na naman po tayo. Usapang lalaki na naman mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga fathers ng North, South, East, and West Corner, keep tuning in. Join us in the comment section. Magsama-sama tayo sa usapang panglalaki. Alright, and of course, shout out din sa aking pamilya, kay Daniel, Isaac, and kay Mamiang. Hello, babe. Hello sa inyo tatlo. And of course, sa fathers ng South Border family. And with me are my co-host, walang iba, Sir Rudy, Sir Noel. Magandang tanghali sa inyo. Amen! Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na naririto na naman tayo, umiere para po sa mga ama ng tahanan. Of course, binabati ko po ang ating masugid na taga-subaybay, ang ating mission pastor sa Pangasinan. Yeah, amen. Si Sir Edwin Peralta. Andiyan na po siya. At si Sir Cesar Deos. Magandang tanghali sa iyo, Sir Cesar. At gayon din po si Sir Andy. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Andy. At sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, magandang tanghali. And of course, sa aking Mommy Love, always magandang tanghali po sa iyo. At ang aking dalawang anak, si Pauline at Tricia, magandang tanghali. At sa lahat po ng West Bank family, Amen. ay naririto na po sila, nakamonitor. At magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Huwag po kayong aalis dahil marami po kaming nakahandang pagpapala na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat at magandang tanghali po. Amen, amen. Amen. Muli magandang tanghali po sa ating lahat. Sa lahat ng mga tatay na nakasubaybay at nakabreak na para muli ay makatanggap ng pagpapala. At sa mga hindi pa, inaanyayahan namin kayo na dumalo at makiisa, mga kapatid. Panoorin ninyo ang programang ito upang mas mabless pa ang ating pamilya at mas madagdagan ang ating pagkalalaki pagdating sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya tutukan natin mga kapatid at wag nating kalimutan mga kapatid na ito ay blessing at kailangan ito ng ating pamilya. Magandang tanghali siyempre kay Ivan Munggoso at gayon din naman kay Brother Jude. Yan, malayo yan pero nakatutok sila. Nakakaya naman kung ang area pa natin ang hindi narito. Kaya tutok mga kapatid at si Ma'am Eugene. Nandiyan si Ma'am Eugene. No? Kita nyo, babae. Nandiyan, nakatutok sila. Oh. Yeah, Yun marami. Si Sir Crisel. Si Ma'am Crisel pa. Oh. Yeah, Si Ma'am Crisel, kita nyo, si Oy, Brother Chito. Si Macho Man. Oh, Macho Man. Kasama natin si Macho Man. Yan ang sinasabi Sir ko. Chito Jacobe. Yan. So, syempre magandang tanghali sa aking area, ang Makati Central Family. At mas maganda pa syempre ang aking asawa kaysa sa tanghali. Oy! Maganda. Mas maganda ka sa tanghali. Kalimutan Love you. mo na lahat. Oh, yeah. Yeah. Ano, tapos na? Tapos Amen. na. Yan. Pero binabati ko muna Sir Roque Diocariza. Happy birthday sa iyo, Sir Oy! Roque Diocariza. Oy! And of course, sa isa sa mga host na kasama natin sa Baptist Media Oy, sino ay yan? walang iba kundi si Sister Ara Bill Araza. Happy Oh. birthday sa iyo. Nung Yes. Miyerkules, batiin din natin. Belated. Late, hindi. Bala kasi tayong programa nun eh. Oh. Pero birthday yun, Birthday. Sir Rudy. Rudy. Birthday Oo. ko ba yun? Oo, birthday. Kung hindi Birthday kayo, ni Sir Rudy yun? kung hindi nalagisan ang nguso nyo, sigilin nyo po siya sa linggo. Yeah. Hindi, nagkainan niya silang area eh. Area. Hindi pwedeng Oo. mawala yun. Yeah. Kaya binabati natin yan mga dalawa. Kaya sino pa yung mga may birthday dyan ay binabati natin yung mga binabati natin yung mga kasamahan dyan. And of course, kanina binati mo yung mga mission pastor. Yeah. Kasama rin natin dito sila Sir Jude Rico. And natapos na, successful. Wow. Natapos ang evangelistic meeting kila Sir Gomez sa Katanawan, Quezon. Susunod naman tayo sa kila Sir Jude Rico sa Jude Rico. Bulalakaw. Wow.
Mindoro. layo yun. Yan. Sa Bulalakaw naman. Palayo ng palayo. At pagkatapos yan, kila Pastor RJ na. Talagang mabilis ang panahon natin ngayon. And Amen. patuloy natin pagpanalangin ang success ng trabaho po na yan. Going to our topic, Sir Rudy, Sir Noel. Yeah, Amen. Napakaganda ng mga maganda natin pwedeng balikan sa talata, sa topic na binigay sa atin nating mahal na pastor. Last Amen. Sunday, no? Mhm. Napakaganda. Yes. And Amen. even so last Tuesday, nakakuha ako doon eh. May mga Yeah. prinsipyo tayo na pag-uusapan ngayon, fathers, na napakagandang balikan natin at masiyasat natin sa sarili natin. That's Kung ito right. ba'y ng paninindigan natin bilang isang Kristiyanong ama at Mhm. higit sa lahat, leader ng tahanan na merong paninindigan para sa ikalalago ng ating pong pamilya. Amen. You see, alam niyo po kasi pag pinag-usapan Sir Rudy, Sir Noel kanina, sabi nga natin usapang lalaki tayo ngayon dito. Yes, Sabi sir. mo kanina, Sir Rudy, ang pagiging totoong lalaki. Yo. Ang basihan ng pagiging totoong lalaki ay hindi lamang nasa physical nature, kundi Yeah. kasama mo lahat yan. Hindi mo Yes, pwedeng sir. isa lang. That's right. Amen. It involves the physical and the spiritual. Yun. Idamay na natin yung mental. Yun. You see? Amen. Hindi mo pwedeng maghiwalay tatlo. Hindi mo pwedeng lalaki ka lang sa physical, Mhm. pero hindi ka lalaki sa spiritual at saka Mhm. sa mental. Yeah, Yun, that's that's right. right. Amen. You see? Kailangan Hindi, yan. hindi mo pwede na lalaki ka naman mentally, pero Mhm. wala ka sa physical at spiritual. Mm. Kasi Kulang hindi, din. hindi mo pwede magkontrahan yan, Sir Yeah. Rudy, Sir Noel. Which in Amen. fact, yan ang nangyayari ngayon. Mga fathers, shout out sa inyo. By the way, I forgot to remind you, send pictures sa mga GC nyo sa area na nanonood kayo. That is a great Amen. encouragement sa ating mga area. Yeah, Alright? Amen. Okay. Well, anyways, katulad sinasabi ko, hindi naman pwedeng lalaki ka sa spiritual, hindi ka lalaki sa physical at mental. Oh. You see? Mahirap yun. Kaya ko binanggit yan, Sir Noel, because tandaan nyo, we are created in the likeness and image of God. Yes. Amen. In other Right. words, if we have God the Father, the Son, and the Mhm. Holy Spirit, and we are patterned to them, we are created in their image. Kaya nga meron tayong body, soul, and spirit. Right. Yeah, Amen. You see? We are created. You see, we are created in the image of God. Kaya ako sinasabi yan, hindi pa pwede kung ang Diyos ay hindi nagkukontrahan, hindi kung persona ng Diyos ay hindi nagkukontrahan, therefore, ganun din naman tayo. Yeah. Hindi pa Amen. pwede na, hindi Amen. pa pwede na, lalaki ka lang, sabi ko nga sa'yo, physical, pero spiritual, hindi na. Aha. Matigas ka nga physically, pero matod ka naman. Ay, Oy. matod ka nga physically, pero Lambot naman. marshmallow ka naman spiritually. Wow. Which is kadalasan, yan po ang nangyayari mga fathers. Tanggapin po natin yung katotohanan na ang pinakamahirap na pagdi-display ng pagkalalaki ay sa spiritual na bagay. That's true. That's right. Amen. Amen, brother. Amen. Kaya ako sinabi Sir Rudy, Sir Noel, hindi basihan ang physical. Tandaan na, ako nag-workout ako. Yeah. You see? Marami Tayo, dyan, tayo. Tayo, nag-workout Oh, tayo. yeah, tayo. Oo. Yeah, Oo. tayo. Nag-workout Yeah. tayo eh. Pero ito na sinasabi ko, Sir Noel, Sir Rudy, Yeah. marami rin sa gym ang nag-workout. Yeah, tama ka Spatter dyan. pa. Mas, Spatter pa yun. ay, pamira, Mga mas babae- define pa ang katawan, mas define. Mas defined pa. Oo. Babat April lang yung biceps mo. May pangangapa pa yun ha. I like your chest. Do you have foam? Pamira. Do you have foam? Shout out kay Sir Roy Vincent Trinidad. Shout out sa iyo. And of course, sa Pastor lahat. Dexter. Yeah. Shout out pala sa utol ko. Sa mga video na nasa Davao kayo. Oy, sila eh. pambira. Sa Mal Island. Pambira. Oh, Malayo Nakita ko eh. pala. Nakita ko, nag-send siya ng picture eh. Wow. Si Brother Baki. Oh, pambira. Wow. Oh. Nagsisend ng picture. Ito, papasilip ko lang sa inyo. Oh, nagsisend ng picture. Oh. Pambira. Ay, Oh. pambira sa Ano ba karagatan naman yan ah. Oo. Eh, sa siyempre, ikaw ba Oy. naman ang ano eh. Talaga naman. Ang pagpapala talaga. Ikaw ba hindi naman mo ang may opportunity nandyan eh. Oo. Alam nga naman, Oo. di ka man lang mabasa dyan. Nararanasan ko lang yan pag pupunta ako ng Mindoro eh. Sa? Yung Pag yung mga mabasa. ganyan tubig na yan. Wala na yung tubig Hindi doon. ko naranasan sa Mindoro yan. Doon sa Mindoro, Hindi ko naranasan. yung house place. na Wala sinasabi. ng tubig. siyempre. Oo. Meron. Meron ngayon? Meron. Meron. Shout out sa Rico House Place. House Yan. place. Yeah. Sa Yeah. Sir Ako, Dexter ano Rico. naman eh. Mira. Oh, pero yun ang sinasabi ko eh. Di ba? O yan, Sir Dexter Rico eh. Oh, ayan. Sabi niya, anong binubuhat mo, Sir Noel? Pambira. Huwag mo nang Secret. alamin. Secret. Basta nagwo-work Basta out. nag-work out. Yan. Yan. Pero yun ang sinasabi ko, ito maganda ilagay yun sa isipan nyo. Ito like for example, ito, yung sinasabi ko na
pagdating sa physicality, minsan doon lang tayo okay, lalaki Yeah. lang nga physical. Mhm. You see? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi pwede yung doon mo ipagmalaki yun dahil marami nagpapanggap na lalaki sa physical. Totoo yan. Totoo yan. Amen. Marami You yan. see? Ang basihan natin talaga ay yung unang-una, yung napaka-importante, dapat talaga nagtutulong-tulong yan. Yeah. Physical, spiritual, and mental, it all goes the same. Ayun Yeah. So, ibig Amen. sabihin, isa lang dapat takbo dyan. Mhm. You see, yun yung pinupunto natin dito. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, kadalasan, we have to accept the fact na kung saan tayo nanlalambot, doon sa paninindigan natin, is spiritual. You see, kasi kahit nga sabihin mo, kahit pa sa karir, Sir Noel, Yeah. marami rin lalaki sa karir. Yeah. Oo. Pinagtutuunan na lalaki, ang pansin, lalaki sila sa kanilang karir. Pag tinignan mo, lalaki yung karir. Oh. Hindi mo sure. Hindi mo sure kahit sundalo yan. Kahit sundalo yan, hindi mo sure. Armalite ang hawak niya sa umaga, sa gabi, Oo. iba. Totoo yan. Kasi di ba, kinikwento ni Pastor, di ba? Yeah. Official pa. Oo, Di ba? oo. Na kaya ko sinasabi sa inyo, talagang, ang makakatulong primarily is the spiritual. Yes, sir. Yes, That's sir. Now, kaya ko po binabanggit Amen. po sa bawat isa po sa atin yan, dahil usapan lalaki tayo ngayon, pero kung usapan natin lagi dito ay prinsipyo. Wow. You That's see? right. right. Amen. Because bakit prinsipyo? Dahil prinsipyo makakatulong. Speaking of Yes, principles, Sir Rudy, Yes, Sir sir. Noel, maganda isa sa mga binanggit ni Pastor noong Come last on. Sunday, kung mapapanood ninyo. Yes, sir. Yeah, Kung sure. maaalala nyo, last Sunday, yung binanggit ni Pastor, na napakaganda nun, na naway maggising sa atin ito, Mhm. Yes. mga fathers, para magkaroon tayo ng tamang focus ng attention. Ano yun? Eto, bigyan ko kayo Come on. Sabi niya last Sunday morning, huwag kang pumunta sa isang side para maghanap buhay kung may iiwan kang patay. That's true. Amen. Diba, Sir Rudy, Sir Amen. Noel? You see, Yeah. totoo yan Because, eto, maliwanag yung sinasabi ng Biblia sa Book of Psalms, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Yes, sir. Maliwanag That's yung sinasabi Amen. sinasabi ng Biblia po dyan. Kaya ako sinasabi yan, because most of the time, akala natin, nakakapag-provide tayo, naghahanap buhay tayo to provide for the family, Mhm. pero yung pinaghahanap buhayan pala natin, patay na. Yeah. Yun. Amen. Paano Yun ang patay? pinaka-the best. Patay na spiritually. Yeah. Ano ba That's true. take mo dyan, Sir Rudy? Oh, amen. Thank you, sir, Sir Jao. Alam nyo, ito'y paalala lamang sa ating mga tatay na masisipag. Mhm. At alam ko mga mapagmahal din. Bunga ng ating pagmamahal, handa nating gawin ang lahat ng bagay para sa ating pamilya. Amen. At lalong-lalo na lahat ng mga tatay, pinagtutuunan talaga ng pansin yung paghahanap buhay na talaga para mapunan Yeah. yung Amen. pangangailangan ng pamilya, Yeah. materially at financially. Ano po? Yeah, Yun ang that's right. kailangan Mhm. Pero kadalasan sa mga tatay, aminin naman natin na talagang dito tayo nabubutasan. Tama. Yeah. Pagdating sa spiritual na mga bagay na Yun. kailangan ng ating pamilya. Yes, sir. Okay? That's Kasi true. kaya nga nasabi ni Pastor na huwag kang pumunta sa isang side para maghanap buhay kung may iiwanan kang patay. Yeah. So kasi baka mamaya yung pinaghahanap buhayan natin ay patay na spiritually. Yeah. Ibig Yeah. sabihin, bagamat nandyan yan, pero malayo ang loob sa atin, Yeah. malayo ang Amen. loob sa gawain ng Panginoon, hindi rin natin mapapakinabangan. Yeah. Magdudulot lamang din ito ng kalungkutan sa atin, mga kapatid. Yes, sir. Kaya yes, sir. napakahalaga na kahit ulit-ulitin talaga, ay talagang bigyan talaga ito ng pansin. Napagtuunan talaga ng mga tatay ang espiritual na kalagayan ng kanyang mga anak. Totoo Yeah. yan. Totoo Ng yan. kanyang buong pamilya. Isama na natin ang ating mga asawa. Yeah. Kasi kailangan din nila yan. Kaya nga, binibigyan natin ito ng tamang oras. Mm. May oras sa fellowship, sa pamilya. May oras na isinasama talaga yung pamilya sa simbahan. Mhm. Hindi yung inuutusan lang na, oh, punta na kayo doon. Hindi Ah. ganon. Sinasamahan, tinuturo. Bakit Yan. kamo? Kasi yan din talaga naman ang gusto ng Panginoon eh. Yun. Yan din ang utos ng Panginoon eh. Yeah. Sabi nga, di ba, Ephesians chapter 6, verse 4, and ye fathers, provoke that your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. Yes, sir. Idadalin talaga natin sa admonition niya ng Panginoon. Ibig sabihin,
ituturo at ipakikilala talaga natin ang Panginoon talaga sa kanila. Yeah. Amen, mga kapatid? Kaya, sabi ko nga, paulit-ulit na lang, pero iilan sa mga tatay, yung mga tumutugon. Ano po, yung mga tumutugon. At yung pagtugon na hindi compliance lang. Yeah, that's true. Kasi meron talaga para lang mapagbigyan. Pakitang Makita ka lang din sa yeah. church na kasama ka, Yun. happy family tayo, Yes, sir. buo tayo, nasa Yeah. simbahan tayo. Kundi yung talagang Totoo. naninindigan. Yun. Yeah. May paninindigan sa prinsipyo. Yeah. Na kapag mali, wag Mali. mo namang aprubahan. Totoo yan. Kasi nga, mali. Yeah. Pagka tama naman, abay, i-recognize mo. Bigyan mo na reward. Oo, reward. Yeah, that's true. Yung pinaka-the best eh. Yeah. Encourage mo na Totoo, magpatuloy. encourage mo na magpatuloy pa. Yeah. At talagang mas maganda yan. Pakitaan mo pa ng mas maganda. Yun. Ang pinaka-the best. Kaya nga sabi ko, ito, matindi to eh. Striking talaga to eh. Yeah. Bakit ka mo? Kasi tingnan ninyo, anumang pagpapagal natin, kung ito naman ay malayo at hindi kumikilala sa ating Panginoon, itong ating mga anak, ay totoo naman, kalungkutan lang ang iuuwi nito sa atin. Yeah. Totoo yan. Hindi ito pakikinabangan. Katunayan, mapapahiya pa nga tayo rito eh. Oh, amen mga kapatid. Yeah. Totoo to mga kapatid. Talagang kung hindi natin sila matututukan ng mabuti, Mhm. hindi rin natin sila mababantayan. At sabi ko nga, bagko compliance o medyo malabnaw lang ang mga banat natin, Mhm. ay sigurado mga kapatid, nakikisama lang sa atin yan, Yeah. pero ang totoo, pinagbibigyan ka lang yan para wag lang masabi. Tama At yan. dahil baka may hihingiin pa sa'yo yan. Yun. Pero ang pinakamaganda, tutukan talaga natin na mabuti. Dahil tatay tayo. Tatay Yes, sir. tayo. That's true. Nag-i-expect ang ating mga anak ng totoong pagmamahal. Tama yan. Amen mga kapatid? Yes. Tayo ay talagang sadyang inutusan na mahalin natin ang ating pamilya. At ang totoong nagmamahal, hindi mo pababayaan ang iyong pamilya na malagay sa alanganin. Totoo yan. Amen. Mga Amen. kapatid, hindi mo papahintulutan yan na malagay sa alanganin. Bakit? Kasi inutos ng Panginoon sa iyo yan. Yun. Mahalin mo, papangalagaan mo. Yun. Sabi nga ni Pastor, hindi ang leadership is not about ang leadership is more about passion and not position. Yun. Mga kapatid, it's all about passion, Yeah. not position. Kaya nga, bilang tatay, talagang andoon yung pagmamahal talaga, andoon yung pagmamalasakit, hindi lang yung posisyon na nandiyan Yeah. ka. Oy, ako tatay nyo. Ako tatay nyo. Yeah. No. Iparamdam mo sa kanilang sa iyong pamilya na ikaw talaga yung tatay na nagmamahal at nagmamalasakit. Yeah. Totoo That's yan. At right. pag nasaktan sila, nasasaktan ka. Yun. Kapag masaya sila, masaya ka rin. Pag Yeah. nagtatagumpay totoo yun mga kapatid. Yeah. Amen. Tayo talaga yung tinitingnan din talaga nila eh. Yeah. Kaya nga yung iba hindi nakakaintindi ng salitang disiplina, Hmm. bunga na hindi nauunawaan ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Totoo yan. Oh, amen mga kapatid? Totoo yan. Nagre-rebelde pa nga eh. Yeah. Totoo yeah. yan. Totoo yan. Kapag Totoo yan. sinita mo, pag dinisiplina mo, At yan yung ayaw ng mga tatay na oo. kapag nasita mo yung kanilang anak na may ginawang Oo. hindi maganda, yung pagrebeldehan Yun, sila. oo, Doon magre-rebelde. minsan takot ang tatay. dyan Takot na, bakit? Oo. Malaki na yung anak, Oo. lalaban na kuno, may kaya na, eh. Baka lumayas. baka lumayas, nagtatrabaho Yeah. na, baka mapaano yan. Yeah. Kaya, Please, mga kapatid, maniwala Ayan. kayo. Kung nauunawaan nila na kung gaano mo sila kamahal, hindi nila po pwedeng baliwalain yung disiplina na meron ka. Yeah. Totoo yan. Bakit ka mo? Kasi para sa kanila talaga yon. Noon pa man sabi ko nga yeah. paliwanag ko nga sa mga anak ko, etong mga naglakihan na, nung kayo, maliliit pa kayo, halimbawa nung 20, naalala ko, nung si Emilio nagpaalam sa akin na magtatrabaho Sabi ko, wag kang magtrabaho sa kumpanya. Sabi ko, ganito anak ang gawin natin. Patakbuhin natin itong negosyo, sa akin ka magtrabaho. Yun. Yun. Para mas maganda. Yun. Sabi ko sa kanya, nagtiwala ka nga sa akin ng 21 years. Yan. Sabi ko, ngayon, hihingin ko sa'yo. Bigyan mo Yun. lang ako ng 1 taon. Pag hindi to nag-click, magtrabaho ka. Yan. Dagdagan mo lang. Maniwala. Sabi ko nga, Yan. meron ka bang hiniling sa Panginoon na hindi binigay? Ayun. Saan- Pambira. Maganda yun. Mula sa sinusuot mo hanggang ngayon, meron ka, galing yan sa Panginoon. Totoo yan. Ang bira.
at hindi ka binigo ng Panginoon sa mga pangangailangan mo, bunga yan ng pagsunod mo sa magulang mo. Yun. Tama. Hindi ibig sabihin dahil malaki ka na ay Bahala ka na. go na. No. Sabi ko, anak, try mo to. Yun. Try mo to. Nagtiwala ka nga sa akin ng 21 years. Yeah. Ngayon, Totoo yan. kaya nga Totoo yan. sabi ko, nung pinagbigyan niya ako, sabi ko, kita mo? Hindi siya nagsisi. Hindi ka magsisisi. Good Bakit? decision. Good decision. Yeah, that's Bakit right. ka mo? Andoon ang gabay ng salita ng Diyos at ang magtindi nito na patunayan niya na totoo ang Diyos sa buhay namin. Yun. Yeah. Ano po mga kapatid? Kaya Ito yan. sa mga tatay na natatakot na ganito, na sitahin o disiplinahin ang ating mga anak, Yeah. huwag po kayong matakot. Bakit? Dahil ginagawa lamang po natin ang ating responsibility bilang magulang nila. At yan ang totoong nagmamahal, hindi takot magdisiplina. Yeah, tama. Amen, mga kapatid. Totoo Kaya nga, yan. sabi ko, mga tatay, mga tatay, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Yes, Hindi sir. po ito para sa kasisira. Maliwanag po ito na talagang para sa ikabubuti. At Amen. isipin natin ito mga kapatid, striking to eh. Mhm. Yeah. Striking to eh. May kadugtong kasi yung banat ni pastor eh. Yeah. Na Bago yung- mo dugtungan, Oo. baka lang kasi na-misinterpret ng some of the fathers na Yeah. pag sinabi na, kasi madiin natin ine-emphasize Oo. dito yung pagdidisiplina. Balik kayo dun sa book of Ephesians. Yeah. Provoke not them to wrath. Yes. Yes. sir. You see, the way we discipline, but bring them up in the nurture and admonition. Yeah. That nurture and admonition speaks of the discipline and education. Yun, Yes, yun, sir. amen, sir. You see, yan yung kasi mga kapatid, ito kasi, alam niyo mga fathers, ito po yung kulang natin eh. You see, dito tayo nagkukulang in a way na ang nasa isip nating disiplina, higpit agad. Hindi ganun. Wala Yeah. tayong iniisip. That's the very reason, Sir Rudy, Sir Noel, kung bakit lagi namin sinasabi sa inyo, join us in the fellowship. Yes, Yeah. sir. Kung bakit namin sinasabi sa inyo, makinig na husto sa... Because discipline itself is with education. Yes. Yes. Bring them up in the education and in the discipline and education of the Lord. Yes, sir. amen. You see, you've got to educate them first. And as you discipline as well, you are educating. Mm. Mhm. You see, pag nagdisiplina ka, nagtuturo ka. Yeah. Yeah, You see, ganun po ilagay natin sa isipan. Hindi ka nagdidisiplina para pahirapan. No. That's true. Amen. That's right, a very right. wrong aspect. Hindi tayo nagdisiplina para pahirapan yung tao. We discipline people to remind them of nagkamali ka, bumalik ka. Hindi yan Yeah, pagtuturo. Hindi tayo nagdidisiplina ng tao na parang kumbaga sa kasundaluhan, sa intelligence community ba? Hindi ka nagdidisiplina para pumiga ng informasyon. Yun. Yeah. Hindi That's walang right. ganun sa Biblia, mga kapatid. Amen. Nagdidisiplina ka para maibalik mo sa tamang landas yung anak mo. Yeah. Amen. You see that? Kailangan ganun mo gawin. Ganun mo maipaliwanag. Yes, Minsan sir. kaya tayo natatakot magdisiplina kasi akala natin disiplina brutal. Mhm. No, that's very wrong. Hindi Yeah. brutal ang pagdidisiplina. At kailanman sa that's Biblia, hindi naging brutal ang pagdidisiplina. Right. Yes. Amen. You see, kaya ko sinasabi po yan, para maunawaan natin, yung ini-emphasize po namin dito. Kaya minsan natatakot ang fathers, katulad na sinasabi mo sa Rudy, kasi Yeah. baka pumalag. Naalala ko, may mga prinsipyo pa yung mga fathers na, kasi kakahigpit mo, lalo lang yan po ipiglas. Ang Yeah. tanong ko, paano ko ba maghigpit? Ba, pambira. Yun. Baka hindi tamang paghihigpit to. Tama yan. Tama. Sa sarili, pag pupumiglas yan, sa pamamaraan mo, subukan mo yung pamamaraan ng Diyos. Yun. Yun. Amen. Amen. O, tingnan mo. Oh. Kadalasan sa may ganyang prinsipyo, kakamigpit mo, nagpupumiglas. Ang tanong, ngayon, if you're going to be honest, check your family. If that's your principle today, check your family ngayon. Yung anak mo kaya, nasa presensya ng Diyos. Yun. Good point. Mahirap nito, may Amen. ganyan kang prinsipyo, pero yung Yeah. anak mo, wala sa plano ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Nasa untimely relationship. Yes, sir. May nagsasama out of wedlock, Yun. nabuntisan, may karelasyon, lahat na. Yeah. Kasi ang prinsipyo mo, kakahigpit mo, lalong magpupumiglas yan. Yeah. Matanda na yan, alam niya na tama at mali gawin. Mhm. Paalalahanan mo na lang. Okay. Yeah. Tingnan mo. Most of, I'm not trying to brag, Come on, Sir sir. Rudy, Come ha? on, sir. Come on, Yeah, sir. that's Sa right. inyo, Come malalaki on. na anak nyo. Yes, Yes, sir. Pero sir. kadalasan sa may ganyang prinsipyo, may problema sa anak. Yeah.
Yeah. That's true. Amen. Area leader tayo lahat. Yes, Alam natin sir. yan. Yes, sir. Amen. You see, masasabi namin sa inyo because maraming patunay sa area na ganyan. Yeah. Yeah, amen. You see, Nakikita natin kasi ang talagang kailangan ng pamilya, sir. Kaya Nakikita tandaan nyo, natin eh. ang pagdidisiplina, okay, inuulit ko ha, ang pagdidisiplina ay hindi brutal. Yeah. Dahil ang discipline is education. That's right. Amen. You see, kaya nga ito sinasabi ko, kaya tinan nyo kayo, naghahanap buhay kayo, tapos yung pinaghahanap buhayan nyo, patay naman pala. Oh, yeah. Bakit patay? Yan ang nakakalungkot. Patay is spiritually. Bakit? It's because of the reason na kinulang ka sa nurture and admonition of the Lord. Living death na yan. Amen. Kasama natin ngayon ang ating mahal na pastor via Google Meet. Pastor Neil, magandang sir. tanghali po Amen. sa inyo. Good afternoon, sir. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na nandito tayo sa ganitong klaseng usapin. Nakabalik tayo sa ganyang klase. At maganda itong tinatalakay natin. At dapat lamang talaga maunawaan ng mga kapatiran, ng mga anak ng Diyos, ang ating pinaniniwalaan. Alam mo, sinabi ko yan kagabi rito. Yan ang mensahe ko actually kagabi rito. Ang tanong ko ganito, napakasimple lang. Yung bang ginagawa mo ngayon, halimbawang may magtanong sa iyo, yung bang ginagawa mo ngayon ay talagang pinaniniwalaan mo? Mhm. Yun ang matinding Pag na-confront ka ng ganyang klaseng katanungan, napakahirap sagutin yan. Yeah. Okay? Yung bang pagpapalo mo, pinaniniwalaan mo talaga ba yan? Yeah. Okay? Amen. And now, importante yan na dapat mo, lahat ba ng ginagawa mo ngayon sa pamilya mo, lahat ba ng ginagawa mo sa misis mo, ginagawa mo sa sarili mo, ginagawa mo sa pamilya mo, sa anak mo, pinaniniwalaan mo ba talaga? So, alam ba talaga natin yung passage na sinasabi ng Biblia, all scriptures is given by inspiration of God. In other words, approval ng Diyos. Yeah. Okay? Yan ba talaga ay pinaniniwalaan natin? So, ibig sabihin, it's good, it's profitable for doctrine, for reproof, for what? Correction. Correction. And for instruction. Yeah. In righteousness, para ituwid mo isang tao, para maging righteous ang tao, you need the Word of God. Now, in other words, if you apply the Word of God to yourself, to your family, to your spouse, kanino man, meron kang approval ng Diyos, yung Word of God mismo ang i-apply mo. Yeah. Alright? So, kung hahaluan mo yon ay hindi approved ng Diyos yun. It should be plain. Dapat solid. Solid na salita ng Diyos ang i-apply mo. Kasi pag hindi mo in-apply yun, ay nako, hindi aprobado ng Diyos. Ang aprobado ng Diyos, what is written in the Scripture. Right. Alright? Amen. So, it should be written in the Scriptures. Kaya dapat, pag nakay dyan, at yan i-apply mo, alright, aprobado ng Diyos yan. Kasama mo ang Diyos. Ano man, saan mo man yan i-apply, kailan, it doesn't matter when, what, where. As long as you're applying the Word of God, kasama mo ang Diyos dyan. Alright? Yeah. Now, gusto ko lamang linawin na ang edukasyon ay maraming forma. Alright? Maraming paraan. Mhm. It is, number one, imparting knowledge. Right. Okay? Imparting knowledge. Ini-impart mo pa lamang yung salita ng Diyos, ini-impart mo pa lamang yung prinsipyo ng Diyos. Okay? So, without any physical contact. Okay? Yeah. So, Amen. without any physical contact. Ngayon, if you will obey doon sa salita ng Diyos, you will be educated and well-disciplined. Ang tawag doon ay disciplined by the Word. Yeah. Okay? Disciplined by the Word. Okay? Walang physical involvement doon. Pero lahat yan ay merong tinatawag nating hirap. Kasi, kaya mahirap because hindi tayo naka-inclined basically or fundamentally doon sa bagay na yon. Bakit? Kasi lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos. Okay? Hindi tayo, in other words, hindi tayo sanay doon. Kaya ang correction ay masakit. Yeah. Ngayon,
pag sinamahan mo na yan ng ibang pamamaraan ng physical discipline, okay? Katulad ng pagpapalo, it seems na yan ay isang punishment. Pero ang totoo niyan, as long as you understand the way God educate people and the way God correct people, pag talagang makikita mo, lagi may parang masakit, mahirap at masakit. You see? Yeah. Now, bakit? So, every time God disciplines people, makikita mo, na talagang para sa tao, parang punishment. Pero kung tutusin, if you understand discipline is not punishment. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Halimbawa ngayon, pumasok ka sa militar. Ano ang ginagawa ng militar? Dadaan ka sa tinatawag na basic training. Yeah. Di ba? Amen. Sa basic training, bakit kinakailangan kang dumaan sa basic training? In order for you to incline to the basic manners and principles of the military. Yeah. From the civilian condition. Alright? Yung dati mong katayuan, civilian. Kung hindi ka dadaan sa discipline, sa training ng military, hindi mo ma-adapt at hindi mo may incline ang sarili mo sa pagiging military. Yeah, that's Kaya right. ngayon yung problema ng mga militar. Dinaya nila lahat ng training nila. Kaya nung nakapasok sila sa military, ugaling civilian pa rin. Di ba? So ganun din sa pagiging Kristiyano. Dinidisiplina tayo ng Diyos mula sa pagiging unbeliever, mula sa pagiging pagano, mula sa pagiging walang Diyos, walang salita ng Diyos, patungo sa pagiging anak ng Diyos at Kristiyano at paniniwala na sa Diyos. So dapat makikita mo ngayon ang ibang buhay ngayon na nandoon na ngayon ikaw sa panig ng Diyos. Pero nung una, pag hindi mo sinunod, not unless na nag-submit ka sa salita ng Diyos at sa disiplina ng Diyos, you will never learn the way the people of God should live. Right. Amen. Yeah. You see? Hindi mo. Kaya nga, panay ang reklamo natin eh. Kaya That's right. naunawaan ko yan. Na, panay ang reklamo. Alam mo kung bakit ka nagre-reklamo? Kasi hindi ka sanay mamuhay ng pamumuhay ng isang totoong anak ng Diyos. Right. Yeah. Amen. Ngayon, That's sino ang magtuturo niyan at kanino natin matututunan yan? Sa simbahan at matututunan natin yan sa turo ng man of God na itinalaga natin para sa atin. Ang Yeah. tanong, nagsasabit ka ba o tinuturing mo ba, sinasabi mo ba sa sarili mo, eto ang man of God na magtitrain sa akin at magsasubmit ako sa kanya. Amen. Alright? Kamakailan lamang, I think last Wednesday night, last Wednesday night, nag-usap kami ni Doc Sheila. Alam mo ba si Doc Sheila, for 47 years, yan ang testimony niya. I wish you could hear her na magte-testimony. For 47 years, naghahanap siya ng pastor, ng pastor niya. Okay, ng pastor niya. Okay, naghahanap siya. Ngayon, nagkaroon siya ng kamag-anak, talagang very close relative talaga. I think anak ng kapatid niya or something like that. Pinsan Or niya po. anak din ng kapatid ng nanay niya. Something like that. Kasi very close. Okay? Dalawa ang naging pastor. Pero ang sabi niya sa akin, pag tinatawag niya, tatawagin niya lang sa pangalan. Hindi niya tatawagin pastor. Alam mo kung bakit? Kasi hindi niya pastor. Sabi niya, magkamag-anak tayo at wala naman tayong problema. Tayong dalawa ay magkamag-anak at close tayo, magkaibigan tayo. Pero hindi ikaw ang pastor ko. Right. Ngayon, Amen. nung napunta siya sa atin, dahil siya ni Brother Roy, nakapakinig siya. Ay, in fact, napakinggan niya, malulutong Hindi maganda Kumbaga sa parang nakakasakit. Pero sabi niya, eto na ang pastor ko na hinahanap ko.
Amen. So, bumalik siya doon sa dalawa niyang kamag-anak na pastor. Ang sabi niya, nakahanap na ako ng pastor. Nakahanap na ako ng magpapastor sa akin. Ngayon, alam mo ginawa niya? Alam mo ginawa ng mga pastor na sinabihan niya? Nag-celebrate. Nag-celebrate as in celebration. Nagpapasalamat sila sa Panginoon na si Doc Sheila ay nakatagpo na ng pastor niya. So, in other words, nakatagpo siya ng manugad na pinili niya na magpapasakop sa kanya at magdidisiplin sa kanya. Kaya iyan pa ang isang bagay, mga kapatid, na dapat natin i-consider. Okay, bakit tayo, pag nasa simbahan, reklamo tayo ng reklamo na sobra naman yung ganito, ganito. Ngayon, ang gagawin pa natin, yung sa mundo pa rin, ang susundin natin. Paano nangyari yon na samantalang nagkaroon na tayo ng institution, dinala tayo ng Panginoon, dinagdag na tayo ng Panginoon sa simbahan na mayroong pastor na magdidiscipline, kaya lang yung discipline, iniisip nating punishment. Right. Amen. So it's not possible. It should be discipline in order for you to incline yourself doon sa gustong mangyari ng Panginoon sa iyo. Kasi kung hindi ka masasaktan at katatakutan mo yung sakit, kakatakutan mo yung changes, kapatid, balik ka na lang sa mundo. Right. Yeah. That's true. Kasi Amen. katulad na lang yung pinag-uusapan natin. Okay, bakit napakahirap sa mga tatay na turuan ang kanilang mga anak na anak, hindi ka pwedeng mag-asawa ng unbelievers. Yun. Hindi ka pwedeng mamuhay na katulad ng pamuhay ng mundo. O tignan mo yan. O, Yeah. Amen. so, sasabihin mo, ay masasaktan kasi baka maghiwa-hiwalay kami. Kapatid, ang disiplina, nakakasakit. Totoo yan. Nakakapagod at Amen. nakakasakit. Ay, hanggang Amen. ngayon, mga kapatid, ako nag-workout ako. Pinalik ko yung workout ko nung nakalaang Tuesday. Balik na naman ako sa dati ko. Hanggang ngayon, masakit ang katawan ko, mga kapatid. Masakit ang likod ko. Pero, tinitiis ko yung sakit ko. Bakit? Ay, gusto kong mabago. Gusto kong ayusin eh. It's discipline. Yeah. Kasi, Amen. sa lahat ng ating ginagawa, pag na-incline ka na doon, mga kapatid, sa gusto mong mangyari sa anong Panginoon, hindi na masakit sa iyo yun. Bakit? Yeah. Sanay ka na eh. Yeah. See? Amen. Now, ang issue ngayon, bago ko tapusin to, ang issue ngayon is, sino sa pamilya natin ang mag-i-implement ng discipline? Yun. Yan. Amen. You see, yun ang matindi. Right. Eh kung yung mag-i-implement ay hindi rin disiplinado, paano Yun. mo may-implement Kaya na. yan? Yeah. Patay. Kasi Amen. ngayon, That's naririnig lang natin yung salita ng Diyos sa simbahan, gusto nating ipagawa sa anak natin, pero tayo mismo, nahihirapan gawin. Yeah. See? So yan ang problema, mga kapatid. Kaya hindi dapat mangyari yun. Dapat sa atin muna, hayaan natin, gawin natin ito. Mahirap ito, pero let's keep going. Keep going. Walang perfectong tao. Huwag mong katakutan ng pagkakamali. Matagal ka pang mamamatay. Yeah. Oh, matagal ka pang mamamatay. Amen. Makakabangon ka pa. Yes, Kasi, sir. kahit na ilang pa ang edad mo ngayon, basta't nakakabangon ka pa, huwag kang matakot magkamali. Kasi kapag nagkamali ka, at least may umpisahan ka na at mula doon sa pagkamali mo, pwede ka na magsimula doon. Yeah. You're not starting from the beginning, but you are starting from where you committed mistakes or from where you fail. See? So, kaya importante yan. Importante na makita natin. Kaya ang sa akin lang, kinakailangan mo unawaan natin mabuti ang education. Okay? Paano tayo nag-i-educate ng mga bata? Wag kang, listen, palo ng palo without saying anything. Yun. Amen. Kasi it involves teaching. It involves knowledge. Paano mo Right. mag-turn? Paano mo mapupunta ang isang bata, ang asawa mo, sa dapat nilang kalagyan sa pamamagitan lamang ng palo? Kasi sabi ng Biblia, huwag ihiwalay ang pamuno sa puwitan ng bata. Hindi ang ibig sabihin nung wala ng words. Yeah. Amen. Maliwanag yung binanggit ninyo kanina mula sa Ephesians, sabi ni Paul. Bring them up where? In the nurture and admonition. Of the Lord. Yeah. See? Amen. Nurture and admonition. It involves nurturing. Subo. Spoon feeding. Alright? Subo mo. Kung hindi niya pa kaya, yan ang nagsasabi dyan. Hindi niya pa kaya, magsubo mo na mag-isa, then ikaw ang magsubo. And then admonish.
Alright? Admonish. Pagkatapos mo isubo, say something. Okay? Say something. And then, sabi ni Solomon, train them. What is train? Discipline. Yeah. Pagka humiwalay sila, pitikan mo ng konti. Dahil sa may naisubo ka na eh. May naitubo ka na eh. You see? Discipline. That's right. Bakit That's it. sabihin mo, hindi Amen. ito? So, itinutuwid mo ang isang matibay na bakal, mahirap na bakal, itinutuwid mo mula sa kanyang pagkabaluktot. Yeah, amen. Okay? So, mga kapatid, it involves knowledge, education, and also there is pain, but not punishment. It's not a pain of punishment, but Yeah, it's amen. a pain of learning. Amen. In other words, parang sa bata, ang tawag dyan is growing pain. As you grow, nakakaranas ka ng pain. Yeah, amen. Yeah. See, now listen, huli, parang yung, alam mo yung ahas, pag lumalaki yan, nagtatanggal sila ng balat. Yeah, amen. Kasi kung hindi sila magtatanggal ng balat, ang balat na yon, doon lang magkakasya ang katawan nila. Ibig sabihin nun, hindi sila lumalaki. Yeah. Mhm. Kinakailangan matanggal yung nakabalot sa kanilang balat para lumaki sila. Yeah. Amen. Okay? Pero, Good point. para sa kaalaman ng lahat, para matanggal lamang yung balat, kinakailangan nilang ibunggo nila ang nguso nila, ang ulo nila sa matigas. Yeah. Mhm. Di ba yan? Yeah. Kasi yan ang ahas. Kaya ang ginagawa ng ahas, maghahanap yan ng napakaliit na suutan. Mhm. Suutan. Ang unang matatanggal yan, ang unang pupunuitin nila, itong harapan. Kaya binubunggo nila yung sarili nila doon sa Yeah. bato, sa matigas na bagay. Yeah. Hindi baling masaktan sila, pero kinakailangan pumutok dito sa may harap na ito, Mhm. kasi mula doon, kapag napunit yun, papasok na sila doon sa maliit na butas, yung kasya lang talaga sila para mahatak yung balat. Yung Yeah. balat. Yeah, amen. Lahat na yun. Pag nakasuot sila doon, kaya makikita mo mga kapatid, doon sa may mga mahihirap na pasukan na yun, nandoon yung buong balat. Yeah. ng Buong ahas. balat. That's right. Okay? That's Kaya nga ho, pag natapos yan, pag natanggal yung balat, ang hapdi rin yan sa ahas. Ang hapdi rin siya. Kaya matapang ang ahas pagkatapos nila magaganyan. Bakit? Yeah. Sensitive sila. Bakit nabalatan? Yeah, You see? amen. Pero kinakailangan gawin nila yun para lumaki sila uli. Kasi kung Yeah. hindi nila tatanggalin yung maliit na nakabalot sa kanila, walang chance na sila ilalaki. You. That's right. So, ganun Amen. din sa buhay ng Kristiyano. Mhm. Kinakailangang magbalat tayo, kinakailangang tanggalin natin yung dating nakabalot sa atin. Kasi Yeah. kung hindi natin tatanggalin yon, walang chance na mababago tayo. Yun. Amen. Masakit. Ibubunggo-bunggo mo. Pagka tinamaan ang salita ng Diyos, masakit. Pagka ikay pinagsabihan, masakit. Kasi hindi tayo sanay pagsabihan. Yeah, Okay? amen. That's Pero right. pagka yan ay binunggo tayo, nasakta naman, at natanggal na yung dati nakabalot sa atin, yan yung chance na tayo lalago naman sa pagkakilala Wow. natin sa Panginoon at That's sa great. buhay Kristiyano natin. Amen. Okay? So I hope maliwanag ito mga kapatid. Yes, sir. Kaya Very clear. sa lahat lang, sinasabi ko sa mga tatay, huwag kayong matakot na ang mga anak ninyo ay masaktan. Kung yan ay growing pain at educational pain. Mhm. That's right. Okay? Kung yan ay makakatulong sa kanila, huwag kayong Right. matakot. Amen. Ang nakakatakot, kung mapahamak sila sapagkat wala silang education. Yun. That's true. Napahamak sila Amen. kasi walang discipline. Yeah. Okay? Yun ang nakakatakot. So, kaya kinakailangan gawin natin ang dapat natin gawin. Huwag niyong papahintulutan na basta na lamang ang bata lumaki na walang instruction mula sa magulang. Yes, sir. Amen. Kinakailangan nilang matuto. Yeah. Maliwanag po mga kapatid. Amen. Alright, so I hope naging maliwanag ito at nakatulong po sa inyo. At tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. At magsama-sama tayo. Yan sinasabi ko kagabi, binasa ko kagabi. Ang sabi ng Biblia, and all that believe were together And I had all things. and had all things common. Amen. Yeah. Amen. Okay? Kung nananampalataya tayo, naniniwala tayo sa isang paniwala, salita ng Diyos, dapat together tayo.
Yeah. Amen. Hindi tayo dapat magkahiwa-hiwalay at hindi tayo dapat magtampuhan. Yeah. Kasi may feeling tayo na matagal na tayo sa simbahan, alam ko na yan sinasabi mo, huwag mo na akong Yeah, turuan. that's Bakit right. hindi tayo magkakaisa? Yun. Amen. Now, tandaan nyo daw, That's paliitin true. natin. Huwag na sa church, sa pamilya na. Yeah. Kung parehas kayo naniniwala sa isang katuruan, bakit hindi kayo magkasundo? Yun. That's good. Amen. That's right. Amen. Ang unang questionin dyan, mga kapatid, yung leader ng tahanan, yung namumuno Yeah. sa tahanan. Bakit That's right. ang unang Amen. problema? Bakit hindi magkasundo? Iisa Yeah. ang simbahan, iisa ang pastor, iisa ang Biblia, Yun. iisa ang kaligtasan, That's iisa ang Holy right. Spirit. Bakit hindi nagkakasundo? Ayun. So dapat Good suriin naman ngayon ng mga tatay. Yeah. Suriin Amen. naman ngayon ng mga leader ng tahanan. Bakit nangyayari amen. yun? Yeah. Yeah. Naunawaan Amen. po ba natin? Good point. Kasi they had all things common. Amen. Parehas na ang ginagawa. Bakit yung anak hindi? Bakit yung asawa hindi? Yeah. Aba, baka naman may problema, sabi ko sa inyo. Baka naman yung tatay nagpapa-implement lang sa iba, Yeah. pero sa kanyang sarili, hindi. Yes, sir. Yeah, that's right. Now, hindi po pwede magkaroon ng mixture dyan at katuruan. In other words, hindi pwedeng pagsamahin ng spiritual at emotional. That's true. Amen. Good So point. you have to stand on one thing only. And that is the Yeah. Word of God. If That's it's right. what the Bible says, then yun ang Amen. gagawin natin. Amen. Alright? Amen. So I hope nakatulong po ako sa inyo at actually, ngayon, mukhang nakikita ko na ngayon dito sila Pastor Argis, Pastor Morphe at marami akong mga pastor sa kasama ngayon dito. Yan. And ako po'y naniniwala na tayo po'y pinagpala. No? Kararating lang nila. Pero ako rin kararating lang. May pinuntahan ako. Yan, para makita nyo lang sila. Mukhang nakita ko na kasi sila Pastor RJ, si Pastor Morphe. Kasama ko. Yan. Yo, amen, amen. Ayun, may kape pandalaw. Ayun, yan May sinasabi handog. ko sa inyo. May handog. Mga May pagpapala na hindi Amen. Talaga. Magandang tanghali po, Pastor RJ, Pastor Morphe. Dala-dala ni Pastor RJ yung girlfriend ko. Oy, Si Hazel. Kambal. Si Hazel matindi, ba? matindi, Kambal. Matindi. Matindi Ayun, talaga. amoy na amoy ko na kaagad eh. Yo. Wow. Parang Amen. na-energize na ako sa amoy pa lang eh. Wow. Yung sa amin Ito po si dito. Hazel, matindi ang perfume nito si Hazel. Talaga naman. Yung sa amin oh. po, walang amoy. Amoy-amoyin Nakaka-in nyo na love lang. talaga si Hazel. Ayan, si Pastor Morphe. Ayan. Oy, Pastor Morphe, magandang tanghali po. magandang Pastor, tanghali kamusta daw. po ang Moriah Baptist Church? Anong Moriah? Mount Olives. Mount Olive Baptist Church. Akala ko From Mount Moriah Olive. Moriah, akala ko Moriah. Hindi, ba yun? From Mount Olive Baptist Pangalan ng Church, simbahan niyo, Pastor yun, Morphe. Moriah Baptist Church, di ba? Ayan, dumating na rin si Flor. Wow. Aba. Wow, Amen. from Japan. Mababira. Pulichiwa daw, Chihuahua. Punta tayo dyan, dumating na punta rin tayo yung dyan. Arabo, ayun yung Arabo. Wow, Ayun, yung Arabo, amen. dumating na rin. Ayun. Saglitan lang yan sa mga Arabo. motor namin, Pastor. Oo. Saglit lang yan, pag minutor, Pastor. Pag minutor namin yan, saglit lang yan eh. Alam mo, dito lang naman kami. Sige, tapusin niyo muna ang programa ninyo. At, Amen. alright. alam Sige, niyo ba- maraming salamat mga kapatid. Naka-tune in lang kami, ha? Apo, amen. Yes, sir. Okay. Alam niyo po maganda yung sinabi ni Pastor. Maganda, gusto ko yung sinabi ni Pastor kanina. Yeah. May isa ako tinake note doon sa sinabi ni Pastor kanina. Gusto ko yung sinabi niya na paano mo didisiplinahin at inonurture kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa dinidisiplihan. Hindi mo pa din. Yun. Alam mo, ito sa lahat ng mga fathers because ako po ay concerned sa mga anak natin dahil ako po ay ina-assign ng pastor sa ministry natin na ito. I believe by the grace of God. Ano, Sir Rudy, Sir Noel, kahapon nag-B-team kami ng Team Focus. Yes, sir. Ramang. As I was checking for the inactive, no? At least marami nanonood na tatay ngayon. Yeah. Nakita ko naglabasa na yung mga tatay. Yes, sir. Oo. Meron, as I was checking for sino yung mga inactive sa grupo, para sa mga tatay, at least pinapaabot ko po ito sa inyo, generally, you have to check your children. Because kung sino yung mga hindi inactive sa grupo, sila po yung mga ilan sa mga anak ninyo na nandito kayo ngayon. Right. Amen. This is a serious Amen. matter, mga kapatid. Amen. Because
sabi nga kanina ni Sir Rudy rin, emphasize natin, sinabi ni Pastor, leadership is influence. Yeah. Yes. Yes, sir. Nandiyan sila sa service, but they're not participating in the fellowship. Yeah. Yeah. Amen. Why? The reason is, uuwi na kami. Oh, Mhm. yun. Yeah. Ang mahirap nito kapag ang tatay pa ang nangunguna. Totoo ito, fathers. I'm more concerned because we're building up eh. Yeah. Ang mga fellowship po, lalo na sa Team Focus, ang fellowship ng Team Focus natin, ako nagbibigay ng content ng fellowship nila. Kahapon, binigay ko sa kanila yung content, tulungan ang Team Focus na mag-establish sa faith at kahit bata pa sila, pag-aralan nilang maging matapat sa giving. Yan ang mga Yes. ipinag-uusapan nila sa fellowship. Amen. Kaya para lang sa kaalaman nyo, baka akala nyo naglalaro sila. No, hindi po. Isa yun sa pinasasalamatan ko simbahan natin. Na ang mga young people natin, gusto nilang sports, pero nahuhold pa natin sila to enjoy the things that are eternal. Mhm. You see? Now, ito nga sinasabi ko. So, yun po yung mga nilalaman. So, as I was checking it, sabi ko nga, you have to give me the names because kausapin ko rin personal. It's because of the reason, mga fathers, we have to be careful on this matter. If leadership is influence, ano na yung nai-influence natin sa kanila? Is it spiritual or emotional? Right. Lalabas po yan kapag yan po ay magmamanifest nakadepende sa ating nurture and admonition. Amen. Nakadepende That's sa pag-nourish natin at saka sa pag-admonish natin sa mga anak po natin. Yeah. Na kaya ko Amen. po sinasabi sa inyo mga kapatid. Because tandaan nyo, before the nurture and admonition, may instruction muna. Ano yung unang instruction? Provoke not your children to wrath. Mhm. You see that? Kaya nga po, doon sa provoke not your children to wrath, doon po sa phrase na yon, baka, kumbaga sa if you're going to understand it carefully, yun ay para sa atin. Right. right. Amen. That's Ibig right. sabihin, yung mga salita na yon ay tumutukoy na kailangan palaguin din natin yung sarili natin because we will never be able to bring them up in the nurture and admonition of the Lord if we're provoking them to wrath. So we have to learn first. We have to grow first, Klaro. not to provoke them to wrath. So Mhm. ibig sabihin, sino muna ang kailangang lumago? Tayo. Yun. Amen. Mismong tayo, mga tatay. Amen. Tayo muna ang unang kinakailangang lumago para hindi natin siya ma-provoke to wrath at madala natin sila sa nurture and admonition ng Panginoon. Amen. Amen. You Amen. see that? Kasi sabi ko, mahirap eh. Mahirap. Pagka sa bagay na, alam ko, nalulungkot ako kasi nakikita ko, sabi ko, bakit ganito yung mga report? Mhm. You see, bakit ganito yung mga report? Mag-ingat po tayo kasi yan po yung trend. Sabi ko, ako po ay nanggaling sa junior church staff. Yeah. Natutuwa ako, yung mga anak nyo po na nakasama ko sa junior church staff, they are active. Nakakasama ko sila noon mag-area, nakakasama ko sila mag-soul winning, nakakasama ko sila active sa junior church. Pero ngayon, mga kapatid, medyo unti-unti ko sila napapansin, Amen. bumibitaw sa Rudy Sir Noel. Yes, sir. Amen. You Amen. see, bakit ko sinasabi yan, mga kapatid? Not because of the reason na sinasabihin sa inyo na magaling ako. No, hindi po yan ang punto dito, mga kapatid. Amen. Hindi tayo pwede magpagalingan sa ano. Hindi tayo pwede alam niyo po sa ministry, maganda sa ministry, hindi pwede magpataasan ng ihi. Totoo yan. Amen. Mawawala ka sa ministry pagka Yeah. yan lang nasa isip natin. Pagka nasa isip natin na sa ministry ay position at hindi yung passion, mawawala ka sa ministry. Tatanggalin ka ng Diyos dyan eh. Totoo yan. You see? Because may Amen. purpose ang Diyos sa mga anak po natin. May purpose ang Diyos sa pamilya natin. May purpose ang Diyos sa atin. Lalo-lalo na tayo yung pinag-iwanan ng Diyos ng Yes. responsibilidad para sa pamilya natin. Amen. Na kaya ko sinasabi ito, fathers, because nakita niyo po yung mga prinsipyo na, yun na binanggit po sa atin ng ating pong mahal na pastor. Sabi nga niya last Tuesday, nasabi ko, uulitin ko ngayon, Mhm. no, sa episode ng mga mothers, yung ginagawa mo ba ngayon sa anak mo or sa asawa mo ay nagdadagdag ng value sa kanila or bumababa ang tingin nila sa kanila because you lack respect? Wow. Come on. Alam niyo, Amen. mahalaga ito eh. Yung ginagawa ba natin ngayon sa family natin, does it bring value to them? Mhm. You see? Kasi sabi ko nga po, mahirap yan. Ito, dahil isang pamilya po tayo, sinasabi ko ito para ma-warningan po tayo, fathers. Mhm. Mahirap pag kayo mga anak natin, kasi nakikita tayong kumataka sa fellowship Right. at wala tayong amor sa fellowship na Ayun. ikalalago natin, ano Amen. nangyayari ngayon? Ganun na rin sila ngayon. Tama yan. That's right. Tama yan. That's right. Mag-ingat po tayo because the reason is school. Yeah. Yeah.
Dahil sa school nga, ganito, ganyan. Mga kapatid, di ba kayo inaabot dito lang alas 12? Na, right. Come on. Come on. Ako, I'm going to say this shoutout, Sir Rudy, parehas tayo may area na malayo eh. Amen. Shoutout to my sub-area, kila Sir Randy Cosare. Yeah. You see, malalayo Layo yan. sila, Layo but they yan. are here. You see, minsan, dito lang tayo, Tagigenyos, mga, ano ba tawag nyo sa Makati? Kayo, taga Makati kayo. Ano ba tawag nyo? Makati Central Ano na kami? Station. Hindi, yung tawag Makatagig na kami. Makatagig. Tagigenyos na rin ba Makatagig. kayo? Makatagig Hindi, na. yung kumbaga, Makatagig, Makati Tagig. Ganun na yung tawag sa inyo, ha? Sa Sembo. Yan, Yeah. mga yan. Yeah. Kasi, hindi, kaya ko sinasabi, tayo nandito ba sa paligid? Nandito lang. Nasasakupan. Kaya ko sinabi Tagigenyos kasi malala sa Tagig tayo, nasasakupan. Kahit na yung malalapit pa, sa neighboring cities lang. Di ba? Yung malalapit lang. Mahirap naman, pag kayo pa yung magraso ng gano'n, samantala yung taga-Antipolo, taga-Rizal, Tama Yan. yan. Mandaluyong. Mandaluyong, pinipilit manatili. Mga Yung- galing Cavite. Pambira. Ang punto ko dito, fathers, nakakakita na po ako, at least sinasabi ko po ito sa inyo, nakakakita na po ako ng mga young people that they're already developing to excuse what's favorable for their spiritual. Mhm. Yeah. Nag-i-excuse na sila sa mga bagay na pang-spiritual para sa kanilang pang-physical. Right. Para Amen. sa mga bagay na makamundong ito. You see, earthly, bakit? Pag-aaral, earthly, para concerned sa mundo ito. You see, nag-i-excuse na po sila dyan. Ang tanong, Amen. yan ba ay umusbog lang bigla sa kanila? O may nakita sila? Yun. Good point. Amen. Malagay ko naman, Makati Zen pala, sabi ni Sir Emilio, Makati Zen. Makati Sen. Mabuti pa yung anak, Yes, eh. alam. Na, huwag ka naman ganyan. Hindi. Hindi, Excuse me. pero yun yung sinasabi ko. Seryoso po yan, mga kapatid. Di ba? Napalitan Sir na kasi Rudy, yun. Sir Noel, Yes, sir. ganyan eh. Di ba? Napalitan na Kung yun eh. titignan mo, ako po'y naaalarma eh. Mhm. Because sabi ko nga sa mga group leaders and team focus kahapon, dapat makatulong tayo na may lilipat sa team preparation na solid na sa kanilang relationship sa Diyos. Amen. Para Amen. at least pagdating sa team preparation, makaka-focus na sila sa pag-prepare for the life of marriage. That's true. Kasi kaya nga That's kung true. nakapanood Amen. kayo ng Baptist Lunch kahapon, maganda yung guest ko dito. Maganda yung usapan namin ng guest ko kay Sir Janiel. Wow. You see, preparation. Preparation. Materially, financially, para sa mag-aasawa. Yeah. Kahit wala pa sa simbahan natin, pwede na siya. Totoo yan. Totoo yan. Pwede na siya. Sundalo siya eh. Sundalo. Oo. Sigurado na, pwede niya ipambuhay. Tama. Tama. Pero, ano po yung na-realize niya? Nahirapan na siya eh. To the point na hanggang talagang alam niya wala siya sa tama. Talagang pati trabaho niya naapektuhan na eh. Mhm. Kaya anong ginawa niya? Anong sabi niya kahapon? He fully surrendered sa Panginoon. Panginoon, surrender ko na. Ngayon, in-enjoy niya naman, nung pagkasabi niya sa Panginoon, in-enjoy niya yung mga bagay na spiritual. Mhm. Yan. Mga bagay na sa simbahan. Ginugol niya lahat sa sarili niya sa simbahan. In other words, pinalago niya yung sarili niya sa pananampalataya niya. Yes. Doon siya tinanggal ng Diyos sa mga kasagabal sa kristyanong buhay niya. Ngayon, on the life of marriage, Yeah. mula sa bibig ng pastor, ano daw sabi sa kanya? Ano, Janiel, kailan ka mag-aasawa? Sabi ko sa kanya, that's the mouthpiece of God. Yeah. That's Amen. right. Amen. You see, That's ano good. ibig ko sabihin? Mouthpiece of God. Ibig sabihin, yung salita na yun, nagmula na sa Diyos. It's a Yeah. go signal na pwede ka na. Bakit? That's right. In-establish ka ng Diyos eh. Yeah. Amen. For how many years siya napunta dito, in-establish ka ng Diyos. And then from the very mouth of God, ang sabi sa'yo, ikaw, kailan ka mag-aasawa? Yun. You see that? So, ibig sabihin, makita mo, hinanda. Nung sinuko niya, yung sa pangmundo niya, nakaya niya naman, ha? Yeah. Yes. That's true. Pwede naman na kung sa mundo, Yeah. aspeto ng mundo, qualified na sa mag-asawa. Amen. Alam mo naman, busundalo ka Totoo sa yan, Noel oh. eh. Kahit Oh. dalawa pa. Kung enlisted yan, dumadalawa eh. Yung pa nga yung opisyal. Oo. Di ba? Oh, Ito kaya yan. kung sinasabi ko gano'n, so ibig sabihin, kaya niya eh. Pero Amen. mas lalo siyang pinaghanda ng Diyos nung pagdating niya na, nung pinarioritize niya, pag-establish ang faith. Amen. Now, ito yung sinasabi ko. Kaya ko in-emphasize yan. It's because, ito, hindi ko naman sinasabi ito para i-down si Sir Janiel. Mhm. His parents is not in the church. Yan. Wala, hindi solid dito. Hindi naman natin alam niya naman yan. Isa sa mga, di ba, Amen. dinadala niya lang dito. You see, wala talaga simbahan. Pero tayo, mga tatay, nandito tayo. Hmm. Ganun kaya yung picture ng anak natin. Yun ang maganda. Mahirap kasi nito, mga fathers, pag kayong anak natin ngayon,
Nakafocus na sila kagad sa mga earthly, pag-establish ng sarili nila sa mundong ito. Yun. Na hindi na nila prioritize ang pag-establish Yeah. sa spiritual nila buhay at relasyon nila sa Diyos. Yun. Amen. Kaya nga sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, ano na, hindi natin namamalayan. Baka hindi natin namamalayan. Natatanggalan na natin ng value yung pamilya natin. Yes, sir. Hindi natin namamalayan. Yun na pala yung nai-influensya natin. Kasi sabi ko nga, alam mo sa totoo lang, I'm really hurt sa totoo lang. Nasaktan ako nung sinabi yan ng mga group leaders. Na kung sino pa yung may mga magulang na nandito, sila yung wala sa fellowship. Yan. Amen. Sila yung hindi nag-i-involve. Sila yung hindi nag, kaya niya sa area. Nabanggit kahapon. Kasi pinapatanong ko sa kanila yan eh. Yan. Amen. Nakapag-share ka ba? Nakapagdala ka ba ng bisita? Pinapatanong ko yan sa mga group leaders. Wala rin. They're not you. Amen. They're not you. I'm not talking about the first-time visitors. Hindi yung mga dinadala natin ito sa area. No. They're talking about those members. They're members in the group na nandito ang pamilya sa simbahan. Amen. Fathers, naririnig niyo po ito. Naway maging matinding red alert sa inyo po ito. Right. Maging red alert po sa inyo ito. Yung, tinuro ko ito dati sa junior church eh. Sinabi ko ito, hindi pwedeng magaling ka sa church at hindi ka magaling sa bahay. Mag-ingat din po tayo. That's Baka may mga anak tayo nasa ministry, pero doon lang sila magaling. Yeah, amen. Amen. You see? Kaya sinasabi ko mga kapatid, malawaking usapan po ito. Naway maging red alert po ito para sa bawat isa po sa inyo. That's true. If this hurt you, then so be it. Nasa sa inyo yan. Sabi ko nga nakakalungkot naman kung dito sa bagay na ito, nawawala, mababawasan yung pagkalalaki natin. Right. You see? Ako sabi ko nga sa atin hindi ka bawasan ng pagkalalaki. Sabi nga ni Pastor, yung pag-sorry ka, hindi ka bawasan ng pagkalalaki yun. Right. Ngayon, ito naman, naniniwala ako, na-jump kayo sa Rudy, Sir Noel, yung pagtanggap mo sa present condition mo, hindi ka bawasan ng pagkalalaki yun. That's right. Amen. Meron po yung mag-i-emote po kayo at sasabihin yung, matanda na tayo masyado, mga tatay, para sabihin nakakasakit naman yun. Yeah. Bago natin isipin nakakasakit, at tanong, totoo ba? Yun. The Good fact na point. nasaktan ka, it means totoong nangyayari yan. Yeah. Amen. Kaya nga, biyaya ng Panginoon, may programa tayo. Sabi ko nga kahapon sa Staying Alive, do not expect our program, Team Focus, na makakarinig kayo ng sugar-coated words. Mhm. Yeah. No, hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun na simbahan, mga kapatid. Yeah. We are, sabi nga ni Pastor, hindi tayo perfecto, pero hindi tayo hipokrito. Yeah. Hindi natin Amen. itatago yung mga kinakailangan nating matutunan. Hindi natin itatago yung mga kinakailangan nating tanggapin. That's Yung right. kailangan natin. Masaktan man tayo. Tandaan nyo, this book right here, Yeah. this book right here is this is a, kumbaga, this book right here is a, sabi ng Biblia, sharper. That's the word. Sharper than a two-edged sword. Wow. Kaya pag binigay ito sa atin, Yeah. we have to expect the fact na masasaktan tayo. Amen. Sino ba? Karayom ka, nasasaktan tayo. Totoo. Totoo yan. Ito pa, sharper than two-edged sword. Yeah. Hindi ka masasaktan. Yeah, Ano ka? Diyos? Totoo yan. Masasaktan tayo. Amen. Pero kaya tayo nasasaktan, magandang maramdaman natin yung growing pain kasi ibig sabihin, buhay ka pa. Yes, sir. Buhay pa tayo. Amen. Kesa hindi natin Right, maramdaman, kasi patay na pala tayo. Yeah. Patay lang Amen. naman, walang pakiramdam. Totoo yan. Di ba? So, kaya sinasabi ko, fathers, ano po ito? Maging aware po tayo sa bagay po na ito. Yeah. Nandito po tayo para magpalakasan. Nandito po tayo para magtulungan. Kaya nga sabi po namin sa inyo, ano man ang katanungan nyo sa comment section, shout out Sir Ryan, I miss you. Nakita ko eh. Di ba? Kaya magtulungan tayo. Magtulungan tayo sa bagay na ito. Kalaguan natin ang bagay po na ito. Bakit? Kasi may binibuild tayo susunod na henerasyon. Yeah. You see, Amen. yan ang in-emphasize ko kahapon sa meeting namin ng group leaders ng Team Focus. Sabi ko, we have to build another generation. Yes, sir. Wow. We have to take this seriously. Bakit? Amen. Sino na yung mga susunod na giver? Sino na yung mga Yeah. susunod na seryosohin Soul yung winner. prinsipyo? Susunod Sino na yung mga soul winner. susunod soul winner? Yeah, that's You true. see? Kaya sinasabi ko mga kapatid, seryoso po ito. Yung ginagawa at pinag-uusapan natin po dito. Seryoso po ito. Ang kagandahan mga kapatid, masaya natin gagawin ito dahil masaya tayo. Sabi nga ni Pastor kanina kahit sinabi sa Book of Acts, masaya natin gagawin ito
because we have all things in common. Yes. Amen. Kaya para sa mga Amen. fathers, let's keep on growing. Huling encouragement, Sir Noel, para sa mga fathers Amen. natin. So, maraming Muli. salamat Yeah. Sir Jow. At talagang yun yung isang bagay na pinasasalamatan ko sa ating church na talagang andyan dyan lagi ang ating mahal na pastor na gumagabay sa atin bilang mga ama ng tahanan kung papaano po tayo maging pagpapala sa ating pamilya. Ano yung mga prinsipyo na naririnig natin sa ating mahal na pastor talagang kapaki-pakinabang. Ano po, wag na po tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan, kundi ipamuhay na lang natin yung mga katuroan ng ating mahal na pastor. At ito naman po ay proven na. No? Sa akin, Sir Joe, Sir Rudy, talagang wala akong ibang batayan ng aking pagpapamilya bilang isang ama ng tahanan, kundi kung yung mga prinsipyo na ibinibigay sa atin ng ating mahal na pastor. At napakaganda na i-remind natin lagi ang ating pamilya na dapat ang Panginoon ang siyang laging masaya sa ating tahanan. Ano po? At salamat sa Panginoon na tayo ay dinagdag dito sa ating bahay-sambahan. Ang mahirap nito mga kapatid, yung mga hindi miyembro ng ating simbahan ay mas nag-e-enjoy sa mga prinsipyo na naririnig sa atin na hindi naman natin nararanasan. Kaya dapat tayo po ang unang-unang nakikinabang ng mga pagpapala na itinuturo po sa atin ng ating mahal na pastor. Sapat na po ang Biblia mga kapatid. Right. Sapat na po ang salita ng Diyos. Kompleto, rekados po ito. Huwag po natin dadagdagan na sarili natin po maraan dahil baka mapahamak ang ating pamilya at hindi natin alam na yung ating mga anak ang siyang magdadala sa atin ng hindi maayos na relasyon sa Diyos. Kaya bantayan po natin. Unang-una, sabi nga ni Sir Joe kanina, unang-una ang babantayan natin mga kapatid yung ating sarili. Tayo ba talaga yung Amen. ating sarili ba talaga yung ating pamumuno sa loob ng ating tahanan ay naka-intune ba talaga sa salita ng Diyos? Dahil kung hindi ito naka-intune sa salita ng Diyos, ay hindi po mag-e-enjoy yung ating may bahay at ang ating mga anak. Kaya nga, napakapalad talaga natin. Ako personally, dito po ako nag-start ng aking pagpapamilya. And until now, nag-e-enjoy po ako sa mga katuruan, sa mga pamamaraan ng ating mahal na pastor para tayo ay magkaroon ng maayos at magandang leadership sa loob ng ating tahanan. Ito, katatapos lang na naman, Sir Joe, Sir Rudy, ng Men for Christ. No? Katatapos lang ng Men for Christ at nag-iisip na naman po ang ating mahal na pastor kung paano magkaroon ng masarili niya. Yung mga fathers, no? Yung mga fathers, specific for the fathers. Kaya nga meron tayong Fathers Retreat. Yeah. No? Kaya ito mga kapatid, kung na-miss nyo yung Men for Christ, ay wag nyo pong imimiss ito ba? Marahil sabihin nyo, ano lang yan, ilang oras lang naman isa, pero yung makasama mo ang ating mahal na pastor, yung makasama mo yung mga men ng church, malaking blessing na yon. Ewan ko, baka minsan saya sa atin ang ating sarili, baka nag-e-enjoy tayo na makasama natin yung mga tao na wala sa simbahan. Yeah, that's No? right. Baka mas nag-e-enjoy tayo doon, baka mas That's right. natutuwa tayo doon kaysa makasama natin yung mga men ng church, no? Dapat natin yung mga ganung bagay mga kapatid, wag po nating imimiss to. Dahil baka yung problema mong kinaharap o haharapin sa mga darating na panahon ay matatalakay ng ating mahal na pastor o di kaya may magbigay ng bahagi, testimony ng mga fathers. Kaya ito mga kapatid, hindi po nag-iisip ang ating mahal na pastor ng walang kabuluhan, kundi nakikita po ng ating mahal na pastor na ito ang kailangan natin. That's right. Na hindi lamang laging trabaho, nakafocus tayo sa trabaho, pero malayo na pala tayo sa kalooban ng Diyos. Ang unang isipin natin dapat mga kapatid ay, ano ang maibibigay ko sa aking pamilya? That's right. Huwag po na yun na dapat ang priority na isipin natin, ano ang
maipapamana ko, Sir Rudy? Kasi Yeah. karamihan ng magulang ganyan eh. Ano ang maipapamana ko sa aking anak? Ano? Karamihan ganyan. Bagkus, dapat ang iisipin natin at dapat mai-impart natin sa ating pamilya, ano ang maibibigay ng Diyos sa aking pamilya. Lagi natin unahin ng Diyos. Amen. Lagi natin. Wala naman tayong pag-aari dito. Yeah. Yung naibibigay mo ba ay talagang sa'yo yan? Baka hindi naman saliksikin mo kung kanino nagmumula yung mga bagay na yan. Wala tayong pag-aari dito sa ibabaw ng lupang ito, kundi sa lahat yan ay sa Panginoon. Kaya isipin natin lagi, ano ang maibibigay ng Diyos sa aking pamilya. Ngayon, kung talagang yun ang hinahanap natin, ay dapat magkaroon tayo ng malapit at maayos na relasyon sa Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, diyan ang isang malaking makakatulong sa atin para lalo natin ma-enjoy yung ating pagiging leader o pagiging ama ng tahanan. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi na tayo nag-enjoy sa isang bagay, dapat siyasatin natin ang unang-unang ating sarili. That's right. Siyasatin natin ang sarili. At handa tayong magpakorek sa salita ng Diyos. Yeah. At kaya, samantalayin natin. Wag po kayo, i-mark Amen. niyo po yung araw po, yung Father's Retreat. I believe, By the way, makakatulong sa atin yan. Yeah, by the way, nandiyan si Pastor, di ba? Pastor, hindi ko alam kung nakita niya na eh. Pastor Il. Yeah, Pastor, ini-invite na namin sila sa ating darating na Father's Retreat sa darating na August 26. Pero, Pastor, baka lang hindi nyo alam, na-send ko na rin ito, may presidential proclamation na, yung holiday ng August 21, minove sa 23. Yeah, kasi para daw maging long weekend. Yun. Yung August 21 na Ninoy Aquino Day, pinoklama na yun na mamove ng 23. Instead Monday, Friday. Instead na Wednesday, Friday na. Wednesday. August 21 is Wednesday. So Mhm. mula 23, holiday na yun, 24, 25, 26. So yung punta natin ng gabi. Mas mahaba. Teka lang. Yun. Pero yung 26 holiday pa rin ba? Holiday pa rin po. Kaya po long holiday. Magkaiba po yun, sir eh. Yung 26 po, Magkaiba ng okasyon, di ba? opo, magkaiba po. Yung 21 is EDSA. Ninoy Aquino po. Yeah, isi-celebrate yung pakikipagdigma namin sa EDSA. Yeah. Pero nilagay po ng 23. Yeah. Pero kanino man tayo mga kapatid, na anumang klaseng holiday yan. Pero tayo'y sumunod sa kung anumang merong batas ngayon ng ating presidente. That's right. Amen. Tapos na ang kaharian ng mga nakaraang presidente. Kaya kung sino nga yung presidente, yun ang susundin natin. Amen. Yeah, amen. So sir, yung 26 po natin, ini-invite na po natin yung mga fathers sa darating na Fathers Retreat po sa 26. Yeah. Kung gusto nila, total holiday naman sa Friday, magsimula na sila ng Friday. Medyo madugo yung biyahihan nito. Oo. Yeah, oo. Talaga. Ayan, may dumating na uli dito. Yeah, Nakasama Pastor namin. Louie, magandang tanghali po. Pastor Louie, oh. Talaga. Amen. Amen. Ayan, si Pastor Louie. Si Pastor Si Adrian. Pastor Bernard po, nandyan. Nagpapacheck up. Ay, sorry. Pastor, May hearing, hintay- may hearing yun, may hearing. Pastor, nanonood po si Pastor Dex. Baka gusto Oh, bumati ni Pastor Louie. Oh, Pastor, yung kaibigan ni Pastor nanonood ako, Dexter. Baka gusto niyong batiin. Yeah. Si BFF ni daw. Pastor Happy Dexter. birthday po, happy birthday. Okay, Ay. happy birthday. Si Pastor Dexter. Advance happy birthday, sir. Advance happy birthday daw, Ah, Pastor Dexter. Pastor. may ano kami dito, may conference kami. Yan o. Yun. Oy, Hello, Ma'am Flor. pabili. Yan, Ma'am amen. Flor. Amen. Amen. Pasensya na kayo, hindi makapagsalita si Pastor RJ, ha? Tingnan, pakita mo kung anong kinakain niya. Oy. Yan, si Charabaw. Mabuhay si Jeniel. I-Gcash na lang ni Brother Noel yung regalo niya. Ay, nako, may warning po ang GCash ngayon, Pastor. Nagkakaroon daw po ng failure yung mga transaction hanggang December. Ay patay.
Wala. Hindi makapagpadala. Naloko na. Naloko na. Hindi tayo pwede makapagpa-GCash ngayon. Bank transfer na lang siguro. Bigay niya sa akin yung account niya. Ibang transfer ko na lang. Tapos, may bank account ba siya? Wala, pastor. Di passport ko. Wala eh. Ay, patay. Hanggang kaligtasan lang talaga siya. Yeah, anyways, Pastor, patapos na rin po kami. Baka may uli pa po kayong sasabihin sa mga fathers. Sige, at pag-anuhan natin, let's prepare for our Father's Retreat. Man. At naghahanap na raw si Pastor Louie. Naghahanap na siya ng pangkatay na mga kambing dito. Wow. Yung mga nagdadamong kambing. Mga Uy, dragadik sarap nagdadamo. Amen, amen. Pinispisan. Yeah. Oo. Maraman siguro, baka yung mga fathers hindi pa nakakatikim ng tupa. Masarap Uy! makatikim sila ng tupa. Yun ang Sabi. sinasabi ko. Kaya sa mga Fathers. fathers dyan, do not miss our Father's Retreat. Wow. Amen. Ano, may nagbibigay na ba? May nagbabayad na ba sa contribution, Noel? Sir, actually po, nagbigay lang po kami nagsabi lang kami ng estimated natin. Pero sabi nyo po kasi sa pulpit, magbi-meeting pa tayo mga fathers na sasama. Baka, kaso wala po kayo. Okay. Yeah, okay. Wala pa po kayo sinasabi kung kailan. Sige. Apo. Yung nag-birthday daw, handa magbigay kahit magkano eh. Yung nag-birthday no Wednesday. Naghihintay lang ng presyo kayo. Sino yun? Si Rudy Daip po. Rudy Daip. Pambira, baka- mahirap yan kung kakaltasin sa budget na tinatanggap niya eh. Babawas daw sa marketing, pastor. Yun na nga yun. Sa Yun na nga gawain ako din naman daw kinakabahan pala eh. Anyway, sa gawain daw lang pupunta, sabi ni Sa gawain ng Panginoon na turn into gawain ng iba. Yeah. Ang tawag daw doon, pastor, realignment. Sanay ka talaga sa finance, Noel, ah. Yes. Alright, so sige, sa mga Sige, fathers. mga kapatid. At maraming salamat sa inyo dyan, Jao, Noel, Rudy. Amen. At maraming salamat na in my absence ay tuloy-tuloy kayo dyan at para makatulong tayo sa mga fathers. And I Amen. believe kayo naman mga fathers, sa mga nakikita rin natin yung sakripisyo. Itong mga ito, hindi naman nila ginagawa ito sapagkat maluag ang oras nila. Mhm. Kundi pinaglalaanan talaga namin ito ng oras. Yeah, Kasi, amen. That's true. kanina nga sana paikot na ako nung nakita ko yung ni Janil, yung message sa akin. So, paikot na sana ako. So, hindi muna ako umikot at kararating ko rin lang naman. Pero, ginawa ko ay sumama muna ako sa programa para magkausap-usap tayo. Amen. Opo. Sana bigyan natin ng pansin ito mga kapatid. Kung paano namin binibigyan ng pansin para mapansin kayo, bigyan nyo rin kami ng pansin para mapansin nyo ito. Amen. Amen. Magpansinan tayo. Yes, magpansin. Maganda na, pastor, na magpansinan kaysa magpapansin. Yun. Yun. At saka Mahirap yung, yun. Pagka kung kailan nagkakatupak, saka naman nagpapapansin. saka masarap daw Tupak-tupak yan, magkape, mahirap pastor. Pastor, mas masarap daw magkape kaysa sa pagkapehan. Yun, nandito nga. May dala nga si Pastor RJ, kaya ayaw niya pang pagkapihan eh. Yung Sinicelebrate namin ngayon ang panibagong buhay ni Pastor Morpe. Uy! Kasi si Tira. Pastor Morpe pala, ang panalangin niya lang, magkaedad lang siya ng 50. Oy. Oh. Ngayon, 51 na siya. Oy. Ay binigyan pa siya ni Doc Sheila ng protocol. Yun. Ay aabutin to ng another 50 pa. Uy! Yan, pakipera. yan. So, ay matindi. Kaya grabe yung celebration niya. Kaya Matindi. may iba na siyang pangalan. Pinangalanan siya ng bagong pangalan ni Doc Sheila. Hindi na siya Morpe, Ano kundi po? Monpe. 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 Yeah. Monpe. So, ay ano pa to? Babata pa ng gusto to. Lalong gagandang lalaki ito eh. Yun. Yeah. Pambira. Matindi Kailangan. to. Yeah, kailangan. Masabayan niya yung anak niya sa balikatan. Pambira. Enjoy na enjoy pa yung anak niya sa balikatan. Sasabayan niya yan. Wow, Sasabayan amen. niya yan. Kaya nga Amen. lahat ng mga hayop dito, gusto niya ng katayin. Kaya kung meron pa dyan mga hayop, katayin niya na rin. Amen, amen. Alright, so maraming salamat mga kapatid. Magsama-sama puli tayo.
Amen, amen. Again, sa lahat ng mga fathers, north, south, east, and west corner fathers, to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in with us. And I believe that this program has been a blessing to us all. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Team preparation. Mamayang gabi po and curfew show. Amen. Amen. Thank you so much. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, and when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He promised is true. What I thought was impossible, well, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Now when my heart looked away, so many times I couldn't pray, still in love He proved faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what pleased to me, even then God was faithful to me. And every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again that He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Oh, in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails.
'cause He's been faithful, faithful to